Yung maglalampiesa ka, magbubunot ka, magbubuyon ka, tagatapon ka ng basura, tagalimas ka ng baha. Hindi doon binibilang kung gaano karami ang pinatay mo. Kahit gaano karami ang pinatay mo. Basta first time mong makulong, hahawak ka ng basahan kung wala kang pera. Punta naman tayo sa malamig na rehas ng Manila City Jail. Ha? Buti hindi ka napunta sa malaki. Awa ng Diyos kasi nung mga, syempre, 90s tayo nangungulungan, nung mga, meron pa tayong mga pamyansa nun, Okay. syempre nakakapag-ipon tayo ng pondo-pondo, kung tawagin ng mga nangungulungan yan, kailangan may pondo ka bago ka magloko ulit. Nagkakaroon tayo ng pondo. Once na nahuhuli tayo, nakakapagpiyansa tayo hanggang sa maipon yung pending case natin. So dumating tong 2007 na huli ako, naging na-nobel ako nun. Tapos 2010, yung isang pending case ko nabuksan. Kasi yung kaso ko na 2007, doon bumagsak sa kaso ko yung pending doon sa branch na yun. Bali isang branch lang sila. Okay. Naungkat ngayon yung kaso ko ron, na hindi nahalungkat ngayon. Tinamaan ako ngayon doon. 2010, nakasentensyahan ako. Ngayon ang ginawa ko, syempre sentensyado na tayo. Masyado nang maraming pumapasok sa isip ko, nandiyan na magpatato, kung ano-ano, nabuburyon. Pinabuksan ko lahat ng mga ano ko, ng mga pending case ko. Okay. Oo, 8 siya. Isang bunuan na lang. Oo, isang bunuan na lang. Ngayon, nire-revisa yung mga ano ko, yung mga kaso ko, inaano siya, dinidinig sa korte. Hanggang sa naubos na dismiss, na acquitted. Okay. Noong 2012, kasi habang may pending ka sa City Jail, hindi ka pa nila ibabiyahe ng maximum. Oo, hanggat may pending ka. Eh ako, may utak ako. Ayoko nga talaga mapunta pa doon. Ngayon, ginagamitan ko siya ng karunungan, kaalaman. Okay. Nambobola ako sa records na para hindi ako biyahe. Nakikipagkaibigan ako. Okay. Ay kasama ako sa mga jail guard, sa may hawak ng mga papel ko. Okay. Dumating yung 2000, eto na yung 2012, 2010 ako na sentensya, 2012, may bumabang papel sa akin. Galing ng Court of Appeals, acquittal. Doon sa sentensya ko. Okay. So sabi ko, boss, nung mga time na yon, isa na lang ang kaso kong pending na hinihiringan sa akin. Yung 10 years ko ng kaso, 2004 kong huli. 2003 yata, 2004, mga ganun. Bigla ako na-acquitted, kaya walang ano-ano. Biglang lumaya si Jeff White. Yun na yung pinakahuli mo? Ay, hindi pa. Hindi pa. Marami pa, 2012 pa lang yun eh. Uy, marami pa. Pang ano ko yun, siguro pang 4 kong Nobel. 2007, kasi 2003, 2004, 2000, pangatlo kong Nobel yan. Oo, kasi meron pa nato sumunod dyan kasi may mga, alam mo na, may mga Nobel tayo na murder, mga ganun. Okay. Medyo kapanapanabik talaga yung istorya mo, Yores, ha? Pero may iba tayo, Yores. Sa dinami-dami ng pangkat sa loob ng Manila City Jail, o kahit sa Bilibid, halos halo-halo na yan dyan, magkasama. Bakit Bahala na Gang? Ano ang ipinakita sa'yo ng Bahala na Gang? Actually, kasi nung teenager ako, siguro 19 years old na ako, hindi na ako teenager nun. Meron akong kapitbahay na nakakulong sa Manila City Jail. Okay. Siyempre, tropa-tropa, napagkasunduan ng 2 tropa ko na dalawin namin siya. 1995 yata yun, mga ganun. Basta alam ko, 1995 siya, nung dinalaw namin. So, nung pagdating namin sa Manila City Jail, di hinanap namin siya. Pinagtanong namin, natalaman namin, nandun siya sa selda ng Bahala na Gang. Okay. May di ginaid kami nung isang trustee, kung tawagin kasi yung sa City Jail, trustee. Preso rin yun, na sasamahan ka kung saan, tapos bahala ka na kung abutan mo, bahala ka na. Hanggang makarating kami ng selda ng Bahala na Gang. Ngayon, pagdating namin sa selda ng Bahala na Gang, sa bungad pa lang, makikita kami ng Magna Carta. Tinatawag na Rules and Regulation sa English. Oo, Magna Carta ni Tartaro. Yung 10 utos, kumbaga, dyan sa Biblia, kung sa Biblia mo na ano. Siyempre, naantay namin ng tropa, Yosi. Abang nag-yosi, dyan sa may labas ng sa may gate ng Bahala na Gang. Binasa ko ngayon, yung rules. Alam mo yun, yung tipong na-amaze lang ako, na nagandahan, na humanga, bumilib, yung mga ganon, na-amaze, na ang galing pala, parang laya rin pala, parang korte rin.
may mga batas na sinusunod. Pero maganda yung mga batas, Okay. sabi kong ganun. Na usually naman, karamihan sa lahat ng pangkat ay ganun. 'Di ba? Hindi lang naman sa bahala, na lahat naman ng pangkat ganun. Ganun ang mga. Nangulungan. Kaya nung sabi ko sa sarili ko, ang ganda ng patakaran nila. Nung ngayon, nung lumabas na yung inutusan, nung papasok kami na sa loob, habang naglalakad kami papasok ng loob, syempre may mga preso yan sa loob. Habang dumadaan kami, makikita mo sila bumubuka. Binibigyan kami ng way. Oo. Binibigyan kami ng daanan. Sabi ko, okay Di lalo ko na-amaze. Ganun pala yon nung mga panahon na wala pa akong alam sa pangkat. Kapag ang dalaw, para dadaan, kailangan mong tumabi bilang respeto. Dahil ang dalaw sa loob ng kulungan ay sagrado, kung tawagin ng mga nangulungan yan. So sabi ko, nagloloko na rin lang naman ako, siraulo naman ako. Kung sakasakaling makukulong ako, magpapabahala na lang ako. Ayun, yun talaga yung tumatak sa'yo. Oo. Talaga naman. Mga, teenager pa lang pala ako nun, mga ganun. Yung pala yung history kung bakit bahala nagang si Mayores Jeffrey. Oo, yun ang istorya nun. Yores, medyo may pagka-violent. Sa haba-haba at tinagal-tagal mo sa Manila City Jail, napasaba ka ba dyan sa tinatawag nilang riot? Oo, naka-experience tayo yan. Merong ugong, merong rayo talaga, pero at awa ng Diyos, hindi naman tayo napahamak. Kasi noong time na year 2003, nagkaroon ng ugong, 2003-2004, hindi ko na matandaan. Nagkaroon ng konting batuan, pero false alarm pala. Tapos, pero yung 2008 talaga, nagkaroon talaga ng rayo sa Manila City Jail between mga kaibigan pangkat natin, mga komando at saka bahala nagang nag-riot noong 2008 sa hindi malaman dahilan. Pero ang pagkakatanda ko is dahil sa dalaw. Okay. Parang ganun. So, Mayores, obligado ba ang kapangkat mo na makisali sa riot o pwede namang wag silang sumali? Base sa karanasan ko, sa bahala, hindi. Hindi ka obligadong lumabas. Hindi ka obligadong makipag-riot. Hindi ka obligadong lumaban. Hindi ka obligadong pumatay. Hindi ka obligadong kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, pwede. Hindi obligado, hindi ka obligahin ng pangkat para sumabay sa kung ano man ang meron ng pangkat. Ayun. Kasi unang-unang iniisip ng pangkat ng bahala nagang is yung seguridad ng bawat isa. Kaya kung alam mo sa sarili mo na safe ka dyan sa lugar na yan, huwag ka nang lumabas. Ganun sa bahala. Siguro, sa lahat ng pangkat. Siyempre, hindi naman tayo. Pero kasi, hindi ko rin naman alam kasi yung mga rules nila. Kasi iba-iba lang tayo ng pagpapatupad. 'Di ba? Pero sa amin talaga, hindi ka obligadong lumabas kapag mayroong gulo. Yun talaga. Dapat naman talaga ganun eh. Kasi siyempre, di ba yung iba dyan, kapangkat nyo pero may pamilya sa Malaya. Totoo yun. Isipin mo yung pamilya mo. Ngayon, kung sakasakaling masusukol, siyempre, obligado ka nang lumaban kaysa no. Di ba? Pag-ipitan. Ikaw ba nangyari ba sa'yo na magipit na? Hindi naman. Kasi kami yung mga lumalabas eh. Hindi naman sa awa ng Diyos, hindi tayo na-aksidente, hindi tayo nadidisgrasya. Di ba? Ano yung kalimitan? Siyempre, kabataan natin yun eh. Kapusukan natin yun eh. Oo, puro palaban yun. Oo, puro pasabay tayo dun eh. Yoris, ano yung kalimitan na ugat ng riot? Dalaw. Talaga? Dalaw. Parang, alam mo yun, hindi ko siya nilalata. Kasi may mga dalaw na akala mo kung sinong maganda eh. Oo. Siyempre, may kakilala dyan sa ibang pangkat. Tapos, andito yung dalaw niya. Makikipagnitian. Makikita ng ibang pangkat. Ano na ipagnitian yung babae ron sa... Hindi nila alam, magkakilala. Tapos, para hindi lang, siyempre, inaaway na siya, yung babae, inaaway na nung asawa niya. Siyempre, sabi nila, hindi ko nga kilala yun, ewan ko rin, bastos yun eh. Parang gano'n para may mga gano'n senaryo. Hindi ko naman nilalat, pero usually talaga, nag-uugat ang riot. Ang gulo sa loob ng kulungan dahil sa dalaw. Mapatingin ka lang pala, parang medyo... Pag-ugat ng gulo. Oo. Talaga? Bukod doon, Yores, ano pa ang pwedeng may nabay. Ako tingin ko yun lang eh. Yun lang. Basketball. Basketball. Pikunan. May sugal. Sugal yan. Pero ngayon wala nang sugal yata sa sa amin bawal na. Okay. Kung magsusugal man, na lang magkakapangkat na lang. Hindi na magkakapangkat. Tsaka friendly friendly game na lang.
Yun. Oh, yung dalaw ha. Huwag na kayong bulong na kasi ng bulong sa mga dinadalaw nyo. So, yun. Yones, may tanong kasi ibang nag-comment dun sa akin. Regarding sa sex life nila, gaano ka-diet ang mga inmate doon? Nung araw kasi wala namang problema. Talaga? Ito na lang. Kasi ngayon, weekly na lang yata ang dalaw. Kasi nung nag-mayores ako ron, weekly na lang, inabot ko na yung weekly ang dalaw. Kasi nga, during pandemic, doon nagka-peste-peste ang buhay talaga ng, lalong nagka-peste-peste ang buhay ng mga nakakulong. Nung nagkaroon ng pandemic. Lahat naman, Yones. Kasi, pero nung araw, wala kang ano. Walang problema sa sex life? Walang problema. Kasi, everyday ang dalaw eh. Araw-araw pwede kang dalawin. Lalo nung araw, inabutan ko hanggang alas 12, may nakakapasok na dalaw. Basta meron ka lang tinatawag nilang pangmatik. Malaki na pinagkaiba ng kulungan ngayon. Sa ngayon siguro, parang diet na yata sa sex life kasi may oras na lang yata ang conjugal. Hindi na katulad nung araw talaga na maghapon mo kasama ang asawa mo. So, Ganun. diet ngayon? Oo, sa ngayon, oo. Mayores, pwede bang pakikwento mo na lahat? Ang pangyayari mula nung unang pagpasok mo hanggang sa kasalukuyan ang buhay ni Mayores Jeff White? Since 1997, nakulong na ako. So, napabalik-balik tayo dyan hanggang itong muling kulong ko. Tapos, na ilang beses ako nagkaroon ng kasong Nobel. Siguro, masasabi ko, halos kalahati ng kulungan ko, halos kalahati ng buhay ko ay nasa kulungan. Naging bakasyonan ko na lang ang paglaya dahil nga sa aking mga kalokohan. Dumating ako sa point na kung ano pinaggagawa kong kasalanan, di ba? Hindi naman tayo hipokritong tao. Hindi tayo mapagmalinis lahat ng mga kalokohan sa streets, ginawa na natin yan. Siguro, ilan na lang ang mga hindi pa natin nagawa. Tapos, sa panunungkulan naman, bago tayo nanungkulan, dinanas din natin na maglampaso. Dinanas natin magkiskis ng buyon, magkiskis ng inodoro, magtapon ng basura, kasi ang maging grupo. Kasi dyan sa may Manila City, lalo sa pangkat namin, meron dyan tinatawag na grupo. Ang grupo is, merong service, yung mga tagawalis, pinakamagang sa grupo yon. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, dyan yung maglalampiesa ka, magbubunot ka, magbubuyon ka, tagatapon ka ng basura, tagalimas ka ng baha, hanggang sa nakitaan nila ako ng potensyal na ng pwedeng manungkulan, na pwedeng magpasunod. Naging gaiter ako, hanggang sa maging kulturero ako. Tapos yung huling-huling kulong ko, basta mula nung 2004, kulturero ako, hanggang kada babalik ako ng Manila City Jail, kulturero ako, lagi ako natatanggan ng kulturero. Dahil hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, magaling tayong pumiar, magaling tayong makipag-usap sa mga jail guard, sa mga empleyado, at sa lahat sa ibang mga kaibigang pangkat, sa mga mayores man yan, advisor man yan ng ibang pangkat. Marunong tayong makiusap, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong rumispeto. Yan, unang-una yan. Tsaka mga natutunan ko dyan sa loob ng kulungan, unang-una talaga, ang respeto. Yan. Matututo kang pumino. Matututo kang pumino. Hindi doon binibilang kung gaano karami ang pinatay mo. Kahit gaano karami ang pinatay mo. Basta first time mong makulong, hahawak ka ng basahan kung wala kang pera. Pero kung may pera ka, napakadali ng buhay sa kulungan. Kung may pera ka. At hindi basta pera ang pinag-uusapan dito, maraming pera. Oo, hindi lang tingi. Oo. Mayores, napaluha ka ba sa kulungan na yan? Alam mo, Bosyo, ganito yan. Walang tao, walang matigas, walang malakas, walang matikas na lalaki ang hindi iiyak sa unang-unang beses niya ng pagpasok sa loob ng selda. So, naamin mo? Oo. Na umiyak ka? Umiyak ako unang-unang kulong ko, pero sa presinto. Hindi sa jail, Hindi. Kasi ang first time ko kasi sa presinto, kaya doon ako umiyak. Lalating ko lahat ng nakulong. First time nilang makulong sa loob ng selda, pumasok sa loob ng selda, hindi pwedeng dito tulululuhan nila. Kalokohang hindi. Sabog talaga. Sasabog yan, no? Kasi, ang iisipin mo, bakit nandito ka?
asan sila? Oo. Di ba? Okay. Asan yung mga tropa ko? Asan yung mga pinagtatanggol ko? Kung trouble man yung ang dahilan ng pagkakakulong mo, asan yung mga kakampi ko? Wala. Wala. Ikaw na lang mag-isa. Ikaw Yun, kaya kaiiyak. So, you mean, Yoles, ayon sa mga sinabi mo, mahirap. Mahirap, pero, Pero, eto na. ayun, may pero, yung pero. Eto yung huling-huling kasi nung may kaso akong murder, 2018, dumaya ako nung 2019, 2 buwan lang ako sa laya, nahuli ulit ako. Like, baka Oo, leg ba agad? Eto ang nangyari. Nung pagdating ko ng 2019 December dyan sa may Manila City Jail, di nasa selda na ako ng bahala. Dumadaan yung oras, araw, linggo at buwan ng ano lang ako, petiks lang ako, kumbaga pasaway lang, kumbaga pakalat-kalat lang, wala akong obligasyon, wala akong obligasyon maglinis, wala akong obligasyon magkulturero, wala akong obligasyon manungkulan. Ayun pala, yung mayores namin that time, may pinaplano pala sa akin. Ha? Nung nagkaroon ng pagkakataon na magkulang ang advisor ng mga bahala sa Manila City Jail, itinangga niya ako. Inappoint niya ako bilang mayores, bilang advisor kasi lumaya yung isang, lumaya ba? Basta ganun. May lumaya or nabiyahe yung isang, basta nagkulang siya ng isang advisor. So, inappoint niya ako bilang advisor. So, nung advisor na ako, syempre, sabi ko, dito ko mas magagamit yung PR ko. Dito ko, syempre, nagkakaroon ng problema sa ibang pangkat, sa mga kaibigang. Ako yung number 1 na nakikipag-ayos sa kanila, na humingi ng pasensya, kung kailangan humingi ng pasensya, makiusap, daanin nila sa diplomasya. Ako yung unang-unang nagpupunta sa kanila para maayos agad ang problema. Hindi na lumaki. Yun. Yun ang naging trabaho ko. Okay. Bilang advisor. Hanggang sa nagkalayaan na, lumaya ng iba, at bigla-bigla nabiyahe yung mayores namin kasi sentensyado siya. Bigla-biglang nangyari, nabiyahe bigla yung mayores namin. So, pagbalik ng mga empleyado, wala na rin si mayores, nasa maximum na, nasa Muntinlupa na. Hindi namin alam ngayon kung anong gagawin namin sa pangkat. So, yung mga nanunungkulan, nag-meeting kami ngayon, lahat kami mga ranking kasi ang panunungkulan sa bahala na gang, step by step, baitang kung tawagin yan. Mag-uumpisa ka sa mababa hanggang sa pinakamataasan. Hindi pa naga pwedeng appoint. Pwede, kung mayores ka, pwede ka mag-appoint. Hindi, I mean, yung bagong pasok. Pwede rin, kung ilalagay mo, kung walang susupo kung walang mag-alsa. Okay. Kung papaya, kasi hindi naman pwedeng porkit in-appoint ka na ng mayores. Halimbawa ako, mayores ako, in-appoint kita. Titignan muna natin kung may sasalungat. Pag may sumalungat kahit isa. Hindi pwede. Hindi na pwede. Hindi, kung isa lang, kakausapin yan. Bakit? Anong dahilan? Alamin natin yung dahilan kung bakit. Kung mayroon kang ginawang paso sa kanya, hindi ka nga pwedeng manungkulan. Okay, Yun. Nung dumating na yung time na nabiyahe bigla yung mayores namin, doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na maging mayor. Mayor. Kasi mula advisor, na tangga ko, pinili ako nung, kasi may in-appoint ang mga taong mayores. Ngayon siya na nag-appoint kung sinong gagawin niyang mayor. Ako ang in-appoint niyang mayor, kahalili niya. So, yung mayores namin bago, 2 buwan pa lang lumaya na. So, matik, ako na ang kapalit kasi nakabaitang ako eh. Nung naging mayores ako, doon ko na inumpisahan ang pagpapalaganap ng kapayapaan. Lalong pagpapalaganap ng kapayapaan sa loob ng City Jail. Sa tulong nila ng mga mayores ng BCJ, mayores ng Komando, mayores ng Sputnik. Sa tulong nila at saka sa tulong din ng warden namin na si Warden Ma'am Vitor, yan. Ninang ko sa kasal yan. Tsaka ni Deputy Percival Valenzuela. Yan ang mga kahalili namin sa pagpapatupad ng kapayapaan sa loob ng Manila City Jail. Kaya nagpapasalamat din ako dyan kay Ma'am Vitor at kay Sir Valenzuela dahil sa tulong nila. At sa mga lahat ng mga mayores na nadatnan ko ng iba't ibang kaibigang pangkat. Yan. Kami ang nagtulungan para maipatupad ang pagpapalaganap ng kapayapaan sa loob ng Manila City Jail. So, nang ginagawa ko, kasi doon sa Manila City Jail, hindi maiwasan na may makukulong na may pera. Oo. Diba? May mga kakakosa karon na may pera. Alam mo ba yung one time kasi,
napagbigyan mo ng isang pabor, di ba? Napagbigyan mo na ng pabor, susuklihan ka ng, bibigyan ka ng pera, di ba? Ako, ang ginawa ko, nung bibigyan na nila ako ng pera, dumating yung birthday ko, nagpa-feeding ako dyan sa may Calaw, Ross Boulevard, sa may Sapote, kasama yung mga anak ko. Napanood nyo yun nila. Pinanood ko sa mga kakausa ko. Tas sa labas, kasi may page kami ng Bahala na Gang. In-upload din doon. So nagulat yung mga kakausa namin. Baka, saan yan, ganito, congrats, mga ganun. Bakit daw hindi ko tuloy? Sabi ko sa kanila, sa paanong paraan, sa tulong daw nila. Okay. So doon na nag-umpisa yung mga sponsor ko. Na kahit yung ibang pangkat ay nag-sponsor sa akin, na hanggang ngayon ay Patuloy. pinagpapatuloy ko pa rin. Oo nga, mayroon kasi nakikita ko mga feeding program mo talaga. Yun. Nagtataka lang ako kung saan galing. Yung Ayun. mga pondo na yan. Oo. Hindi biro rin yung gastos na Totoo. Yung oras, yung pagod, yung unang-una pera. yung effort. Effort okay na yun kasi sa pagdating sa effort, meron tayong mga kakusang willing naman Okay. na gumanap para dyan. Ang mahirap lang dyan kapag pera, kaya kailangan yan, pinaplano talaga mabuti. Pero ako, mula nung naumpisahan ko yan, awa ng Diyos, hindi pa nila ako iniiwan. Talaga. Yung mga nag-sponsor sa akin. Kaya alam nyo na yan, kung sino-sino man kayo. Yun. Mga komando, mahal ko kayo, alam nyo yan. TBS, alam nyo rin yan. Kaya shoutout sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Sa lahat ng gang, sa lahat ng pangkat, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. Sa mga feedback mo, sa mga feedback nyo. Yung simpleng up lang ng mga upload ko, malaking bagay na po yun. Talaga naman. Ayores, talagang makulay talaga ang yung pamumuhay at naging buhay sa Layaman o sa City Jail. Ngayon, Ayores, bilang ikaw ay isang patunay, maaari mo bang pagsabihan yung mga kabataan na akala nila na sila na'y magaling at malalakas? Yan. Sasamantalin ko na yung pagkakataon na to, Bosyo. Yes. Para makapagbigay man lang ng maliit na mensahe, konting mensahe at konting aral sa ating mga kabataan. Ako po, Mayor Jeff White, nagre-representa ng Bahala na Gang. Nakikiusap kung kinakailangan na paulit-ulit na makiusap sa inyo na huwag masyadong mapusok. Dahil hindi lahat ng oras swerte tayo. May kanya-kanya po tayong mga kulit. May kanya-kanya tayong mga tapang. Na tulad ko, tulad nyo. Na ang tapang hindi ko nailagay sa maayos. Nailagay ko sa maling bagay. Kaya ito tayo ngayon. Walang pinagkatandaan. Pero mabuti na lang. Mabait ang Diyos, nabigyan tayo ng pagkakataong magbago. Tama. Kaya para sa mga kabataan na makukulit dyan, itabi nyo lang yung kulit nyo. May mga tamang oras para ilabas yung katapangan nyo. Sana lang magsilbing aral sa inyo tong storya ng buhay ko. At mag-iingat kayo palagi. Ako man din, Miotis, talagang naaantig ako sa istorya ng buhay mo. Sana sila rin. Isipin nyo lang, kung sakasakali ba na magloloko ka, mananakit ka ng kapwa, gagawa ka ng kalokohan, matitiis kaya ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, ng anak mo, na wala ka sa tabi nila ng gabing yon? Diba? Kung sakasakaling gagawin mo yan, utol, kapatid, kaibigan, kalugares, kosa, tignan mo muna sila. Tignan mo muna yung pamilya mo bago mo gawin yung dapat mong iniisip mong masama. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Yan yung boses ng patunay. Mayores Jeff White. Mayores, baka may gusto kang i-shoutout dyan, yung mga katropa kalugares. Oo, marami tayong gustong pasalamatan. Sa darating na, pauna ko na lang, sa darating na June 15, meron tayong gaganaping anniversary. Hindi naman actually, meron tayong gaganaping pre-rap concert. Abangan nyo lang yung post ko. By June 15, nakausap ko na yung mga sponsor natin. Magbibigay sila para sa stage, sa sound system, at saka sa mga pagkain ng artist. Sa mga rap artist dyan, mag-PM lang kayo sa akin. Ngayon, sa magpapasalamat naman, shoutout sa lahat. At nagpapasalamat ako ng buong puso na sa mga walang sawang tumutulong sa mga programa ko. Yun. Sa lahat ng mga nag-sponsor, alam mo na kung sino ka.
Pangkat ng Komando, maraming salamat sa iyo. TBS, maraming salamat sa iyo. Sa lahat ng mga tropa natin, kaibigan pangkat, BCJ man yan, Komando man yan, Sputik man yan, Temple man yan, PBU, Westside, TBS, kung ano pa, OPG. Sana maging kaisa ko kayo sa pagpapatupad para lumagana pa ang mga naumpisahan ni Mayor Jeff White. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. Sa lahat nga pala ng hindi pa nakakapag-follow sa page ko, Beyond New Generation, at saka sa page ko, sa Facebook ko, maraming salamat sa inyo. Please follow Beyond New Generation. Salamat. Salamat din nga pala sa lahat ng mga rap artists na sumusuporta sa akin. Siyempre, dyan ang 1070 Hoodlums, 1109, Ratchild, Iggy Napoles, Peso, Audio Sacred. Anytime na talagang nagkakaharap kami yan, maraming salamat. At sa mga hindi ko nabanggit, alam niyo na kung sino-sino kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil sobrang dami nyo. Mahal na mahal kayo ni Mayor Jeff White. I love you. Mahal ka din nila, Mayor. Salamat. Yon! Malinaw pa sa ihi ng bagong panganak ang mga mensahe ni Mayor Jeff White. Talagang sa pangalawang pagkakataon na to, 2 beses ko ulit siyang pasasalamatan ulit sa pagtanggap niya po sa akin dito sa kanyang pamamahay na to. Kaya walang pagdadalawang isip na tinanggap niya ako dito, kaya kulang ang pasasalamat, Mayor. Salamat din. Salamat kasi sana maging daan para sa mga kabataang naliligaw. Maging daan ba para sa mga kabataang naliligaw ng landas, di ba? Na mapag-isipan muna yung mga bagay-bagay bago sila gumanap, di ba? Alam mo na. Yan yung goal ko dito sa Salamat. content na to. Mayores, maraming salamat. Salamat. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa Laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bojo, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!